all, I'd like to greet everyone a pleasant day. Ako nga po pala si Edwin. 19 years old at nakatira sa Barangay City Heights. Nais ko pong simulan ang aking sulat sa tinatawag kong pangarap. Isang pangarap na makatagpo ng isang babaeng napakasimple, napakamabait, malambing, at higit sa lahat may respeto sa sarili. But all my dreams and fantasies were shattered and fall into nightmare, and made me a prisoner of yesterday. Akala ko nga IFM hindi na ako muling iibig. It was October 28, 2010. Hindi ko inaasahang mapapanganga sa kagandahan ng isang dating kaklase. Ang pangalan po niya ay si Anashil. Masasabi kong ibang-iba ang kanyang itsura nung mga panahon na nasa high school pa lamang kami. At kahit nung nagkwentuhan na kami, hindi ko maialis ang aking mata, kakatitig sa kanyang kagandahan. At sa paglipas ng araw, wala na akong pinalampas sa sandali IFM. At agad ko siyang niligawan. Hindi naman ako nabigo. Kasi November 5, 2010, sinagot niya ako IFM. Unti-unti ko naman siyang nakilala. At masasabi kong siya na ang babaeng matagal ko nang hinihintay. At hindi ko makakalimutan nung 18th birthday niya IFM. Medyo naiya ako ng mga panahon na yon, kasi nga wala akong gift para sa kanya. So ang ginawa ko, kumuha na lamang ako ng isang stuffed toy sa aming bahay. Tuwang-tuwa siya nung mga panahon na yon, IFM. Masasabi kong the best moment namin yon, kasi yun din ang araw ng una naming halik. Katulad ng ibang relasyon, may mga pinagdadaanan din kaming mga trials. Pero IFM, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kasi alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Wala na akong ibang gustong makasama, kundi siya lamang. Alam mo, IFM, may pagkakataon na nagpupunta siya ng Davao City. Mahigit 1 buwan din siya doon, IFM. Nakakapraning isipin na baka may iba na siya sa Davao City. Pero pinilit ko pa rin pagkatiwalaan ng aking girlfriend. Bumalik lamang siya ng Jensa nung kasal ng kanyang ate. Sobrang namiss ko si Anashil noong panahon na yon, IFM. Miss na miss. Kaya nga hindi ko napigil ang aking sarili. Nayakapin siya nang magkita kami. Mahigit 6 months na rin kami, IFM. At hindi pa siya nakakaisang buwan mula nang manggaling sa Davao City. Napagdesisyonan niyang bumalik ulit doon. At ang sabi niya, magpapagamot daw siya for 3 months. Tinatanong ko naman siya kung anong rason niya. At kung anong sakit niya, kung bakit magpapagamot siya doon. Alam mo, IFM, ayaw niya naman sabihin yung rason niya. At napaka-unfair mang masasabi. Pumayag ako sa naging desisyon niya. Yun nga lang, hiniling kong ibigay niya sa akin ang kanyang iniingatan. Ang pagkababae niya, IFM. Sa
rason na gusto kong may mangyari sa amin para wala nang makapaghihiwalay sa amin. Noong una, natakot siyang ibigay IFM. Pero hindi naglaon, pumayag din siya. It was May 23, 2011. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa akin. Masayang-masaya ako noong mga panahon na yun ng IFM. Kasi alam kong wala nang makapaghihiwalay sa amin. At ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal para sa akin. June 3, 2011. Nagpunta siya ulit ng Davao. Alam mo, IFM, noong mga panahon na yun, para bang ayaw ko siyang bitiwan. Na parang pakiramdam ko, hindi ko na siya ulit makikita. At hindi ko na malaya na IFM. Napaiyak na pala ako noong mga panahon na yon. Siya din, iyak ng iyak. At IFM, alam mo kung anong sabi niya? Mine, kahit anong mangyari, hintayin mo ko, ha? At alam mong mahal na mahal kita, Mine. Nangako kami sa isa't isa na hihintayin namin. At pinilit kong magsumika para sa amin ni Anashil. Kahit nangungulila ako sa kanya, IFL. Pinilit kong magpakatatag. It was August 10, 2011. Tinawagan ko siya. Sabi ko sa kanya may trabaho na ako. At ang sabi ko nga sa kanya, IFM, uwi na siya. Nung mga panahon na yun, halos di ko siya makausap. Na para bang pakiramdam ko nahihirapan siyang magsalita. Pero ang sabi niya lang, may ubo daw siya. Pero IFM, yun na pala ang huli naming pag-uusap. August 11, 2011. Nagtaka na lamang ako nang tanungin ako ng aking tatay. Nag-text daw kasi ang auntie ni Anashil. At IFM, alam mo kung anong sabi? IFM at sa lahat ng tagapakinig. Patay na daw si Anashil. Di ako makapaniwala noong mga panahon na yon. Napakiramdam ko para bang pinagsakan ako ng langit at lupa. Na parang ayaw kong tanggapin yung sinabi ng tatay ko. Alam mo, IFM, sinubukan ko siyang tawagan. Pero atin niyang nakasagot. At ang sabi pa, IFM, iuuwi na daw siya sa Jensen para paglamayan. IFM, hindi ko may paliwanag yung sobrang sakit. Lalo na nang makita ko siya sa loob ng ataol. Wala nang buhay. Halos madurog ang puso ko na mga panahon na yun, IFL. Sa sobrang sakit. Alam mo, IFM, nalaman ko pa na nagka-cancer pala siya. At hindi na naagapan. Alam mo yun, IFM? Akala ko babalik siya. Babalik siya sa aking piling. Hindi
ko nga alam na may cancer pala siya. Kung alam ko lang, aalagaan ko siya. Ipapadama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Alam mo yung pakaramdam, IFM? Na habang tinitingnan mo siya, wala nang buhay. Na para bang gusto ko siyang gisingin. At sabihin sa kanya ng mahing gising na andito na ako. Pero wala na, IFM. Wala na si Anasil. Ilang buwan nang nakalipas. Pero tila ba sariwa pa rin yung sakit. Yung sobrang sakit. Na para bang masasabi kong I'm a prisoner of yesterday. Hanggang ngayon, IFM. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano magsisimula. Nararamdaman ko pa rin yung pangungulila sa presensya at pagmamahal ni Anasil. IFM, paano ko ba haharapin ang bukas? Paano ba ako magsisimula? Lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa inyong programa. Ang inyong barkaduter na si Edwin. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang ating